Nangangahas kang hamani ng autoridad ng Ling Xiaobao diyan. Akala ng kuwanan ay napakagaling mo na. Kahit pa matalo mo ang lahat ng mga immortal sa langit, kailangan lamang gamitin ng kuwanan ng Feng Tianyin upang tuluyan kang mapabagsak. Hindi ka pa ba sisuko? Gusto mo akong talunin? Pasensya na, wala ka pang sapat na kakayahan. Hindi pa seryosong kumikilos. Ang tana ito. Ganoon ba? Kung gayon, bibigyan ka ng kuwanan ng pagkakataon. Masyado kitang minaliit ng kuwanan. Hindi lamang Feng Tianyin ang hawak ko. At iba pang mga banal na kayamanan. Taglay ko rin ang basbas ng tadhana ng langit. Hindi mo ako matatalo. Ganoon ba? Ituloy natin kung gayon. Halika na. Tikman mo ang bagsik ng Feng Tianyin ng kuwanan. NGO Sida. Ang ating langit ay hindi maaaring matalo sa kamay ng taong ito. Pataayin siya agad. Ibalik ang dangal ng ating langit. Ito lang ba, sa ganitong kaliit na lakas, nagawa mong maging pinuno ng 3 mundo. Walang interes ang tana ito. Kung hindi, hahayaan ko ang aking disipulo na pumalit sa iyong pwesto bilang NGO Sida. Masyado pang maaga para magsalita. Lao daw, huwag kang masyadong mayabang. Huling babala na ito ng ta sa iyo. Zhang Yuren. Talaga bang ayaw mong humingi ng paumanhin? At pakawalan ng aking disipulo. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, magiging malubha ang kahihinatnan nito. Baka hindi mo ito kayang panagutan. Ang langit ay hinding-hindi yuyuko sa kahit na sino. Ang kuwanan ay hinding-hindi hihingi ng tawad. Kahit kanino. Napakayabang at mapangahas. Mataas ang tingin sa sarili at walang galang. Dahil ganyan ang gusto mo. Kung gayon ay lulumpuhin ng ta ang iyong langit. Hanggang sa magmakaawa ka at humingi ng tawad. Imposible. Ito ang banal na kayamanan ng kuwanan. May kalakip pang basbas ng tadhana ng langit. Hindi mo ako masasaktan. Lao daw. Ano ba talagang ginamit mo? Masamang kapangyarihan at maling landas. Kahit ikaw pa ang NGO Sida. Kung hindi ka na kinikilala ng tadhana, ang iyong swerte ay kusaring maglalaho. At isa pa, ang iyong kayamanan sa harap ng tana ito ay basura lamang. Ang maliit na tadhana ng langit na iyan. Bakit ko dapat katakutin? Zhang Yuren, kung ilalabas mo ang Haotian ta, baka sakaling makatagal ka sa laban na ito. Ngunit sa huli, hindi mo pa rin ako katapat. Ano? Natatakot ka na ba sa kuwanan? Hindi natatakot ang tana ito. Sadyang sa mga kamay mo, hindi mailabas ang tunay na bagsik ng bagay na iyan. Isa itong malaking pagsasayang ng banal na gamit. Ganoon ba? Kung ganoon, subukan natin. Sugod. Puksain ang taong ito. NGO Sida, tutulungan kita. Nagawa mo pang sumalakay ng pataksil sa akin. Kahit pagsamahin niyo pa ang inyong lakas, hindi pa rin kayo uubra sa akin. Wang mo, bakit hindi ka nalang humingi ng paumanhin sa taong ito? At pakawalan na ang pasaway na unggoy na iyon. Masyadong malakas ang isang ito. Hindi tayo ang kanyang katapat, lapastangan. Kahit pa hindi siya kayang talunin ng aking langit, nariyan pa ang Sanqing. Nariyan din si Rulay ng kanluran. At ang 10 hari ng impyerno sa mundo ng reinkarnasyon. Ang hari ng mga multo ng Edo. Pati na si Huto ni ang niyang nalumikha ng reinkarnasyon. Imposibleng hindi pa rin nila siya matalo. Lao daw. Ang unang palapag pa lang ng Haotian ta ay nawasak na ang iyong pananggalang. Ngayong araw, wala ka ng takas sa iyong tadhana. Ipapadala ka ng 40 sa bitayan. Nais ko talagang malaman kung mas makapangyarihan ba ang Haotian ta o ang aking mahiwagang pamaspaz. Zhang Yuren, masyadong mapanira ang bakbakan nating dalawa. Mabuti pang maglabas ka ng isang mahiwagang porma sayon. At doon tayo sa loob magtuos. Ako ang maglalabas ng porma sayon. Hindi ka ba natatakot na makuha ko ang lahat ng bentahe? Mula sa panahon, lugar, at pagkakataon. Ano ang dapat mong ikatakot? Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Mukhang may ibubuga ka rin pala. Pasado ka na sa paningin ko. Ngunit hindi ka pa rin uubra sa akin. Sige, ipakikita ko sa iyo ang tunay na bagsik ng Haotian ta. Hanggang dito lang ba ang iyong lakas? Kahit pa nasa panig mo ang swerte ng langit, hindi mo pa rin ako matatalo. Sige, ituloy mo lang ang pag-atake, Zhang Yuren. O baka gusto mong tawagin na ang Sanqing. Lao daw, mamatay ka na. Pati ba naman ang mumurahing teknik na ito ay ginagamit mo pa? Sino ka ba talaga? Ang malinaw na salamin ay hindi isang plataporma. Ikaw na ang baalang umunawa niyan. Sa loob ng aking porma sayon, wala akong katapat. Iyan ang porma sayon ng enerhiya ng dragon. Kahit ang Sanqing ay kailangang umiwas dyan. Humingi ka ng tawad at pakawalan ng aking disipulo, at aalis na ako. Huwag kang umasang magmamakaawa ako. Bakit wala pa rin si Rulay? Jade Emperor, si Rulay ay nasa gitna ng meditasyon. Hindi siya makakarating. Ano? Gusto mo bang maging Jade Emperor? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Wala akong interes dyan. Nandito lang ako para sa aking disipulo. Kung ayaw pa rin sumuko ng langit,
At ayaw niyo siyang pakawalan. Sasakupin ko ang Ling Xiaobao diyan. Napakayabang. Masyado nang mapangahas ang matandang ito. Daw, may lakas ka ba ng loob na sumama sa kwaren sa Lingshan? Bakit naman hindi? Sige, ituro mo ang daan. Napakalakas na aura nito. Sino siya? Napakapanganib ng taong ito. Sino ang dumarating? Ang Buddha ay nasa meditasyon. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Ako ang Jade Emperor. Humanap ng tulong kay Rulay. Paalisin ng malakas na kaaway. Kahit si Zhang Yuren ay walang magagawa. Ang Buddha ay nagtungo sa Kunlunshan. Kami ang mga Panginoon ng Ling Xiaobao diyan. Shakyamuni. Sigurado ka bang ayaw mong lumabas para harapin ang Bien daw? Napakalakas na aura. Sino ba talaga si Puti Zushi? Sira. Ngayong araw, hindi ko kayo palalampasin. Hindi niyo ako katapat. Magsilayas kayo. Ito ang Lei Yinsi. Paano mo nagawang pumasok ng sapilitan? Ang pagkakakulong kay Wukong ay tadhana ng langit. Ang pagpiit sa aking disipulo ay tinatawag mong tadhana. Paano kung ikaw naman ang piitin ko? Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba ay walang tao rito sa Lingshan? Paano si Suko ang Lingshan? Matandang tawista. Ito ay teritoryo ng Budismo. Kung maglalakas loob kang manatili rito, at makipaglaban sa amin. Kapag nawasak ang Lei Yinsi, hindi ka niya mapapatawad. Ganoon ba? Gusto talagang subukan ng Bien daw. Kasabay nito, nais ding malaman ng Bien daw. Shakyamuni, may lakas ka bang lumabas para makipagtuos sa akin? Ano naman kung wasakin ko ang kanyang Lingshan? Napakapangahas, matandang tawista. Pumarito ka para manggulo sa aming banal na lugar. Paano ka namin mapapalampas? Darakpin ka namin. At hihintayin ang hatol ng aming guro. Sa inyo lang na yan. Kahit si Rulay ay hindi huubra. Magsama-sama na lang kayong lahat. Palabasin niyo si Shakyamuni. Alam ng Bien daw. Nasa loob pa siya ng Lei Yinsi. Guanyan, Jin Chanzi. Ang matandang Daoistang ito ay may pambihirang galing. Mabuti pang magsanib puwersa tayo. Sang-ayon ako. Sa tapatang isa-isa, hindi kayo uubra sa akin. Kahit sa marami ng labanan, hindi pa rin kayo uubra. Sabay-sabay na kayong lahat. Ilabas niyo ang inyong buong lakas. Kapag natalo kayo, hindi ba't mapapahiya ang Lingshan? Tawagin niyo si Shakyamuni. Basta't humingi ng paumanhin ang Lingshan sa Bien daw, at pakawalan ng aking disipulo, palalampasin ko na ang usaping ito. Bakit kailangang humingi ng paumanhin ang Lingshan sa iyo? Kung ganoon ang mangyayari, ano pang karapatan ng Lingshan, na tumayo sa tatlong daigdig? Sumugod kayong lahat, para sa langit, at para humanap ng katarungan para sa Lingshan. Hindi niyo ako katapat.